Wala na po tayong bagyong minomonitor ngayon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero tuloy-tuloy po ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Aalamin natin kung may panibagong bagyo nga ba na papasok o mabubuo bago matapos po ang month ng July at sa first week po ng August. Pero syempre bago natin simulan at ipagpatuloy, huwag niyong kakalimutan na i-like, i-subscribe at i-share po ang ating YouTube channel para mapanood din ng ibang mga kababayan natin. Maraming salamat po. So muli ito si Kuya Francis, ang inyong tagapaghatid ng balita ngayong araw po ng Lunes, July 27, 2026. At dahil nga po ngayon po SONA, alam naman natin medyo traffic. Wala po tayo ngayong bagyong minomonitor sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kahit sa labas, wala din po dahil yung bagyong Qiapo ay tuluyan na po nakalayo yan. Huwag na po natin pag-usapan yung bagyong Qiapo. Naglabas po ang pag-asa na tinatawag natin na forecast weather condition dahil po ito sa tinatawag natin na epekto ng habagat o southwest monsoon. Sa area po ng Metro Manila, kasama po ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kasama po ang Mimaropa, ang Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, kasama po ang Bulacan, Cavite, ang Laguna, Batangas, Aklan at Antique ay makakaranas po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Ito po yung mga pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat, and usually kapag mga epekto ng habagat o southwest monsoon, madalas huyan sa hapon at sa gabi nagpapaulan. Kaya po yung mga low-lying area sa mga lugar na binanggit ko, mag-ingat sa banta ng mga pagbabaha at landslide po sa mga landslide prone area. Huwag tayong pakampante. Ngayon i-explain ko naman kung bakit lumalakas ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Simula ho kasi nung pumasok ang bagyong Qiapo sa ating par noong mga nakarang mga araw, patuloy nitong pinalakas ang epekto ng habagat at nangyari yung tinatawag natin na rapid intensification. Ang bagyong Qiapo kahit nakalayo na, wala na sa ating bansa, patuloy pa rin ang epekto ng habagat o southwest monsoon na i-spread out kasi yan sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. At ngayon natin yan nararamdaman. Ngayon, tanong sa atin ng mga kababayan kung kailan mawawala ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Ito po para mas maunawaan natin. 3 hanggang 5 araw na walang pumasok na bagyo o low pressure area sa ating Philippine Area of Responsibility ay tuluyang hihina po ang habagat o mangyayari yung tinatawag natin na monsoon break. Ibig sabihin nun yung pansamantalang paghina o pagkawala ho ng habagat. Pagka nawala naman ng habagat ay darating naman o papasok naman yung malinsangang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Yun po yung tinatawag natin na easterlies. Sa nalalabing bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao, yung mga lugar na hindi ko nabanggit dyan, mag-ingat naman po sa banta ho ng mga localized thunderstorms. At like kung sasabihin sa inyo, meron tayong dalawang kategorya ng local thunderstorms. Merong mahina at meron pong malakas. Yung mahina ay nagpapaulan ng 45 minutes hanggang 1 oras. Yung malakas naman 1 oras hanggang sa 2 oras yung pinaka-max na ulan nito na ibinibigay sa mga lugar na direktang naapektuhan. At madalas ang epekto ng mga localized thunderstorms sa hapon at inaabot hanggang sa gabi kapag sobra pong lakas. Ngayon balikan natin yan. Ngayon po kasi naglabas na ho ang pag-asa ng tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential para po sa month ng August. Inaasahan matatapos po ang month ng July ay wala tayong aasahang panibagong bagyong papasok o madedevelop. Meron naman mga cloud cluster tayong nakikita sa may bandang silangan ng ating bansa, pero yun ay nalulusaw naman, hindi nabubuo bilang isang low pressure area. Actually kahapon sa update natin merong LPA o kumpul ng kaulapan dyan sa may bandang silangan na wala ho ngayon nalusaw at hindi po na-develop bilang banta ng panibagong bagyo. Ngayon po eto, ngayong month po ng August, first week hanggang sa second week, meron po tayong inaasahan na 1 hanggang 2 bagyo na mabubuo. Kabuuan naman ng month ng August, 3 hanggang sa 4 na bagyo ang posible pong mabuo sa ating Philippine Area of Responsibility. At kung makikita nyo sa ating screen, eto po, yung makikita nyo na may mga guhit-guhit na yan, meron ho tayong illustration dyan at i-explain ko po sa inyong mabuti. Yung 2 guhit ho sa may taas, yan po yung banta ng bagyo na hindi po maglalandfall sa ating Philippine land. Mas magre-record po yan. Meron naman 2 guhit sa may baba. Yan naman po yung landfall scenario ng posibleng bagyo ngayong month po ng August. So, 2 hanggang 4 na bagyo ang ating imo-monitor ngayong month po ng August. Tanong ng mga kababayan natin, siyempre para mas mapanatag
Eto po, yung 2 hanggang 4 na bagyo ay magiging malakas daw po ba o magiging typhoon o super typhoon. Eto, para mas maunawaan po natin, lahat po ng mga malalakas na bagyo, yung pasok sa category 4 hanggang category 5, yung typhoon hanggang super typhoon, karaniwan po talaga nagre-record ang kanilang direksyon. Yun po yung 2 guhit, 2 linya na nasa taas dito sa ating illustration. Yun po yung inaasahang malakas na bagyo. Yung 2 guhit naman sa may baba, yung magkakaroon po ng landfall scenario, parte na naman ito ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Bagamat nakikita magkakaroon yan ng landfall scenario, yan po naman ay mahinang banta ng bagyo. Yung mga naunang mga bagyo, lalo na mga nakarang update natin, yung mga Super Typhoon Francisco, Super Typhoon Sinlaco, Super Typhoon Inday, lahat po yan ay nag-record hindi po nagkaroon ng direct ng landfall sa ating Philippine landmass. Pero yung mga mahihinang bagyo ay tumatawid pero mahinang kategorya. Kaya wag ho tayong mag-alala ngayon, mas mataas ang tsansa kung may panibagong bagyong malakas o typhoon o super typhoon, magre-record po yan at hindi magkakaroon ng direktang pagtawid o pagtama po sa ating Philippine landmass. So dapat po ay maging kalmado tayo at huwag tayong mataranta. Hayaan nyo kung mas ipaliwanag ko sa inyo at mas maunawaan natin yung mga senaryo pong pwedeng mangyari. Sa pagitan po ng July 29 hanggang sa August 4, meron po panibagong sama ng panahon na madedevelop sa may bandang silangan. Bagamat nakikita yan bilang isang low chance na category po ng low pressure area, tinitignan pa rin natin kung yan ay madedevelop na bagyo kapag nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ganito po para mas maunawaan natin. Ang habagat kasi habang aktibo sa ngayon, kapag yan ay sinabayan ng panibagong LPA na pumasok sa ating PAR, palalakasin ng habagat yung low pressure area. Kapag wala naman pumasok na LPA sa loob ng 3 hanggang 5 araw, hihina ang habagat, at kapag may pumasok na LPA, maliit ang tsansa na ma-develop po yun bilang isang tropical depression o mahinang bagyo. Ang mas malinaw po na paliwanag dito, walang magpapalakas sa isang bagyo kung mahina po ang habagat or merong monsoon break, yung pansamantalang pagkawala po ng habagat. Ngayon naman pong August, eto po, meron na po tayong tinatawag na mga pangalan ng bagyo para din alam natin kung ano yung mga susunod na pangalan ng bagyo. Yung susunod na bagyo po, kapag ito ay pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, tatawagin pong Luis, yung isa pa Maymay, Neneng, Obet at Pilandok. So yun po 5 pangalan ng bagyo. Hindi naman lahat yun sa August, iba-iba ho yun. Minsan umaabot pa yan hanggang sa bare months. Lagi ko sinasabi, yun po sa estimated na bagyong posibleng pumasok, 2 hanggang 4 na bagyo. Ngayon, malalaman ba kung malakas ang bagyo sa pangalan nila? Hindi po malalaman. Walang kinalaman ang pangalan ng bagyo kung ito'y magiging typhoon o super typhoon category po na bagyo. Ngayon, eto po, may mga paalala ko sa inyo. Dahil nga po, wala na tayong bagyong minomonitor, nakalayo na ang bagyong Qiapo, naglandfall yan kahapon po, sa Hong Kong at itinaas po ang wind signal number 8 sa lugar po doon. Magkaiba po yung signal number 8 po sa Hong Kong sa atin, ha. Sa lakas natin dito sa atin, ang signal number 8 ay katumbas lamang po ng signal number 3. Kaya yung iba na natatakot ako, signal number 8 daw. Iba po sa atin yun, iba po yung kategorya nila sa kategorya po ng mga bagyo sa atin sa Pilipinas. Ito po, unang-una, kailangan pa rin kayong mag-antabay sa weather update po ni Kuya Francis, dahil kahit walang bagyo, yung habagat naman po ay patuloy na nagpapaulan sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Pangalawa, yung mga lugar ho na binanggit ko kanina, lalo na po sa parte ng Metro Manila, yung mga low-lying areas dyan, mag-ingat sa banta ng mga pagbabaha or landslide sa mga landslide prone area. Linisin ho yung mga paligid, yung mga basura, plastic, itapon sa maayos na tapunan. Ito ho yung pagkakataon na kung saan kinakailangan natin mag-asikaso, yung walang bagyo. Dahil kapag may bagyo, hindi na tayo nakakapag-asikaso, natatarantan na ho tayo. Pangatlong paalala, kailangan i-safety pa rin natin ang importanteng gamit, mga dokumento at papeles para hindi prone sa mga basa, lalo na yung mga mababang lugar. At isa pa, kinakailangan mag-imbak din tayo ng pagkain na sasapat po ng pang ilang araw. Tulad na aking sinabi, 3 hanggang 5 araw na walang bagyong pumasok sa ating bansa o LPA, hihina ang habagat. So yun, kahit humina ang habagat, kailangan mag-stock pa rin po tayo ng pagkain. Isa pa, yung go bags, dapat meron po tayo na naka-ready sa ating mga bahay.
Dahil ngayon nasa habagat season pa rin tayo, wet season pa rin tayo, huwag tayong pakampante. Dahil kahit may bagyo nang nawala, lumabas, inaasahan na mayroong mga susunod na bagyo dahil po nasa wet season o rainy season pa rin po tayo. At yung panghuling paalala na lagi ko sinasabi, kinakailangan po nating ipanalangin sa Panginoon. Sobrang importante ito. Yung mga nanalangin na yung mga bagyo is mag-record, nangyayari po talaga. Lahat ng mga bagyong super typhoon na pumasok sa ating bansa, hindi direktang tumama sa ating Philippine landmass. So dapat po napapansin natin yan, hindi pagpapasalamat natin, wag yung puro na lamang tayo reklamo. Sinasabi, nako, napakainit, sana tumama naman yung bagyo sa amin. Wag po nating naisin na tumama ang bagyo dahil pag nangyari yun, hindi naman tayo handa. Tayo rin po ang mahihirapan. Ngayon, i-explain ko sa inyo para mas maunawaan pa natin ang iba't ibang kategorya po ng mga bagyo. Meron po kasi tayong tinatawag hanggang 5 kategory ng bagyo. Yung category 1, ito po yung tropical depression na meron pong hangin na 35 to 62 kilometers per hour. Ang category 1 na category 2 naman natin, tropical storm category, 63 to 88 kilometers per hour. Category 3 naman po natin, severe tropical storm, 89 to 117 kilometers per hour. Category 1 hanggang category 3, may go-consider natin na mahinang bagyo. Pag mahinang bagyo po, ganito po, hindi nagbibigay ng malakas na hangin pero madaming ulan ang binibigay sa mga direktang lugar na apektado kahit po yung trapo extension lamang ng hangin nito ang makaapekto. Kaya like ko sinasabi, kapag mahinang bagyo, yung 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan, posible talaga, lalo na kapag apektado po yung lugar. Pagka typhoon naman, o typhoon category, category 4 po yan, na may lakas ng hangin na 118 to 184 kilometers per hour. Ang super typhoon naman, pasok po yan sa 185 kilometers per hour na lakas ng hangin pataas. So category 4 at category 5 na bagyo, yan yung meron pong tinatawag na life-threatening po na lakas ng hangin na nakakatakot talaga, At kinakailangan pag meron tayong banta ng super typhoon, kahit hindi po ito maglandfall o kahit nasa Philippine landmass lamang natin o nasa Philippine Sea, alinman sa dalawang senaryo na yan, kailangan lagi po kayong handa at alerto po sa mga pwede pong mangyayari. So may lamang kategorya yan. Ngayon po, eto, isummarize po natin yung update natin sa lagay ng ating panahon. Pangunahing weather system pa rin po na nakakaapekto sa ating bansa ngayon ay ang habagat o southwest monsoon. Kung umulan man po sa mga lugar ninyo, wag po nating sabihin na dahil ito sa bagyo, ito na naman yung bagyo. Wala na po tayong bagyong minomonitor ngayon sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero yung epekto po ng habagat dahil lumalakas yan habang lumalapit o dumidikit sa malaking bahagi po ng ating landmass, parang bagyo rin po ang epekto nito mga kababayan. Minsan nalilito yung mga kababayan natin, akala nila bagyo na pero epekto lang po pala ng habagat yung mga nararanasan pong mga pag-ulan. At ito po, yung pangalawa namang weather system natin, localized thunderstorms. Ito po, pansinin nyo mabuti. Kapag sobrang maalinsangan sa umaga, sa tanghali, sa hapon, madalas nagkakaroon ng mga biglaang pag-ulan. At yung mga pag-ulan na yan, hindi dahil sa bagyo, yan minsan ay dahil sa habagat at sa mga localized thunderstorms. So dalawa lamang po ang ating pangunahing weather system na nakakaapekto, habagat po at southwest monsoon. Paalalahanan ko ulit yung mga lugar na binanggit ko kanina para maging alerto at maging handa. Ngayong hapon po ng Lunes, parte po ng Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kasama po ang Mimaropa, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Aklan at Antique ay apektado ng habagat o southwest monsoon. Kaya kung lalabas kayo, magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho ito sa mga biglaang mga pag-uulan dahil po sa sama ng panahon, habagat at mga localized thunderstorms. Ngayon, bago ko tapusin, magbibigay po muli ako ng memory verse para meron tayong baon ngayong araw po ng Lunes. At ito po yung matatagpuan sa John 3:16. So, yung iba, naririnig na ito pero hindi naman lahat nakakaabot hanggang dito sa dulo. So ito po, pakinggan nyo mabuti, ganito pong sinasabi. Sa John 3:16, ito po, gayon na lamang po ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi po
mapahamak bagkos magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan ko, mga kababayan, mga nanay and tatay, mga senior natin, mga OFW, lahat po tayo ay mahal po ng Diyos. Wala pong makakagawa ng nagawa ng Panginoon para sa atin, para sa ating mga kasalanan. Lahat po tayo, pinanganak po tayo na makasalanan at wala pong matuwid sa atin. Pero dahil po sa habag at biyaya ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sino man sumampalataya ay hindi mapahamak, bagkos magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Kung tayo man ay nagkakasala sa ating kapwa, humingi tayo ng tawad, mag-pray tayo for forgiveness at huwag tayo magtanim ng sakit, sama ng loob sa ating damdamin dahil hindi po yun makakabuti. Ano man yung sitwasyon natin, may mga bagyo man, may mga lindol man, problema sa ating bansa, yan po lahat ay ipanalangin natin sa Panginoon na maayos at alam naman natin ang bansang Pilipinas ay mahal po ng Panginoon. Muli, yan po muna ang ating latest update ngayong araw po ng Lunes, July 27, 2026. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.